Kamusta ka? May tanong akong gusto kong sagutin ngayon. Kapag iniwan ka ba, ibig sabihin may mali sa'yo? Kapag lumayo ang tao, does that mean you were never enough? At kung iniwanan ka ng tao, iniwanan ka rin ba ng Diyos? Sa Bible, may isang babae na dumaan sa mabigat na abandonment. Si Naomi. Namatay ang asawa niya, pagkatapos namatay din ang kanyang mga anak. At dumating siya sa punto na sinabi niya, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara. Ibig sabihin, mapait. Partner, minsan ganyan din tayo. Hindi naman natin binabago pangalan natin, pero binabago natin tingin natin sa sarili. Dating masaya, ngayon pagod. Dating may pag-asa, ngayon parang wala nang natira. At minsan tinatanong natin, Lord, may mali ba sa akin? May gusto kong ipaalala. Hindi lahat ng pagkawala is your fault. May mga taong umalis, may mga sitwasyong nagbabago, may mga pangyayaring hindi natin pinili at hindi ibig sabihin na iniwan ka. Wala ka ng halaga. Hindi nasusukat ang worth mo sa dami ng taong nananatili. Ang value mo gagaling sa Diyos. Paano mag-heal? Una, huwag mo itanggi ang sugat. Sabihin mo sa Diyos, Lord, nasasaktan ako. Alam mo maganda sa kwento ni Naomi? Hindi doon nagtapos. Habang iniisip niyang mag-isa siya, may Ruth na hindi niya napapansin. Minsan, habang pakiramdam natin iniwan tayo, hindi pa pala tapos kumilos ang Diyos. At ito ang nagpapalakas na loob ko. Kahit si Jesus, naranasan ng rejection, naranasan ng betrayal, at naranasan ding iwanan. Kaya kapag umiiyak ka, hindi kanya tinitingnan mula sa malayo. Nauunawaan kanya. Kung pakiramdam mo iniwan ka ngayon, gusto kong sabihin ito, maaaring may taong umalis, pero may Diyos na nanatili. At baka hindi pa tapos ang kwento mo. Comment ka lang, Lord, salamat dahil hindi mo ko iniwan. Dito po nagtatapos ang ating first episode ng Touchpoint. Maraming salamat sa pagsama sa akin. God bless.